Umabot na sa halos 700 ang nahuhuling dayuhang pogo workers sa bansa. Ang kaso, pahirapan ng deportation kaya hamon ngayon kung paano sila pagkakasyahin sa detention facility. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Rehas na bakal ang nasa bungad ng temporary custodial facility para sa mga detainee sa Pasay City. Ang mga nakakulong dito, mga nahuli mula sa iba't ibang pogo at scam hub raid na ikinasa ng PAOK. Binabantayan nila ito kasama ng pulis at mga tauhan ng BJMP. Hindi karaniwang selda ang nasa loob, kundi maliliit na kwarto. Di-aircon pa ang mga ito at ang mga detainee hindi naka-uniforme, kaya para lang silang magkakapitbahay. Masaya kami dito. Kasi ito, meron aircon, meron masarap na pagkain. Yung empleyado namin dito na mabayat sila talaga. Pagpatak ng alas 6, nakapila na sila sa mess hall para maghapunan. Tahimik silang kumukuha ng pagkain bago maupo sa tapat ng mesa. Ganitong kasimple ang buhay ng mga dayuhan, malayo sa masalimuot nilang karanasan sa Pogo. Ginawang custodial facility ang dating dormitoryo ng isang Pogo hub na ni-raid sa Pasay City. Bawat kwarto may kanya-kanyang double-decker, kaya kasya hanggang 10 tao. Pero matapos ang mga matagumpay na raid sa mga scam hub, nagkakasiksikan na rito sa dami ng mga nakadetining dayuhan. Sa huling bilang, halos 700 dayuhang Pogo workers ang nasa custodial facility. Nahuli sila simula nang ipatupad ang total Pogo ban noong nakaraang taon. Nasa physical custody sila ng PAOK ngayon. Ibig sabihin, milyon-milyon ang ginagastos ng PAOK para sa pagkain, kuryente, tubig, pati pagpapagamot ng mga detainee. Kung mababawasan naman namin sila ng ganun karami, siguro mangilan-ngilan na lang matitira rito. And that will be easier for us to move and to operate. Naghahanda na ngayon ang PAOK at ang Bureau of Immigration para sa Pogo 1000 o ang sabayang pagpapauwi sa 1,000 dayuhang galing sa Pogo sa loob ng 2 linggo. Pero magagawa lang daw yan kung kumpleto na ang papeles ng mga deportee. Ang problema, Others have their passport with them, others wala. So yung mga wala, kailangan namin kumuha, mag-secure sa iba't ibang embassy. Like, halimbawa, yung one-time travel. Lagpas tipping point na rin yung sarili naming facility because our facility can only carry 100 plus and ngayon parang more than 300 na yung laman yan. habang di pa nagagawa ang Pogo 1000, naghahanap na ang PAOK ng iba pang lugar na pwedeng paglagyan ng mga mahuhuli sa mga susunod na raid. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.